ako, malakas ang palagay ko, malakas ang pakiramdam ko na itutuloy yung PBA. Unang-una, ah, ang tanong, papaano kung hindi ang Omicron lagi mataas ang datos, laging pataas pa. Let's say, abutin ng 2-3 years yan. 4 years, hihinto din ba yung basketball ng 2 to 3 years? Di ba? Opo, tama. So, siguro, you just have to live through it. Yun na yung sitwasyon. Siguro, matinding pag-iingat lang. And they have to find ways na para ma-secure, mahigpitan yung bubble setup, kung maa-aproba ng IATF, yung ruling na home, venue home, or yung home, practice venue, tapos home. Siyempre, alam mo naman yan. Siyempre, minsan nagkakaroon ng konting problema sa bubble. Pero, ganun lang naman din. Pagka sa NBA, di ba? Mangopya na tayo ng sistema. Pag sa NBA, Opo. na compromise yung health mo, pupunta ka dun sa, nilalagay ka sa parang nire-reserve ka nila, nilalagay ka sa parang reserve list, hindi ka nakakalaro. So, siguro, tuloy-tuloy sila. Si NBA, never naman nilang hininto. Pare-pareho naman ang concern is health. So, I don't see any reason na bakit iiba tayo. Sa Amerika, kung titignan mo, halos 1 million a day ata ang cases nila. Ang cases. So, yes, oo. Pero siyempre, malaki yun. Sa atin, 30 plus, medyo bumababa. So, siguro sa akin, ituloy lang. Kasi, number one, maganda rin form of entertainment tayo, nakaka-release ng stress, yung anxiety ng mga tao, mga panatiko ng basketball, siyempre, nandun pa rin yung hinahanap yung PBA. Kaya nagkataasan na lang ang mga rating ng ibang sinasabi ni Coach Jerry sa YouTube dahil siguro wala na mapanood yung mga kababayan natin. Oo, kung ano-ano na lang na basketball ang pinanonood na larong kalye, di ba? Kahit kung minsan talaga yung mga terms and mali-mali na. Well, panoorin nila sana, wag sana mawala yung PBA kasi it's a big letdown sa mga kababayan natin Oo, it's a big letdown kung ihihinto natin yan. At saka, I'm sure, itutuloy nila yan. At never nagkaroon ng stoppage ang PBA. Siguro, iniksian yung conference, pero hindi nila i-stop yan.